Ito yung Zamboanga Detachment. Nagkakaguna ni-raid ng mga NPA. Ang mga NPA noon may dalawang sasakyan na may kargang 100 NPA. Bali ito yung gate na binangga ng first shuttle ng first truck na sinasakyan ng 40 na NPA. Kung saan napatay agad ang pinaka gwardya ng first gate. Sa may bandang kanan, dito pumisto ang dalawang NPA, ang dalawang KAFGO na silang nag-hold na naka-inflict din ng casualty nung laban na yon. Yun nga lang, naubusan sila ng bala hanggang nauberan sila. Dito. Diyan nag-hold ang may dalawang KAFGO dyan na nakapwisto. Silang nag-hold ng second shuttle second truck na ginagamit ng mga NPA na nag-standby naman dito uminto dito sa gate. Balis tumisto dito sa daan. Dito nag-scattered yung second group ng mga NPA na may karga din na 40 armed 40 armed group. So silang bali blocking force ang nakapisto dito sa daanan na ito. Dito nakapisto ang pangalawang truck. Sila rin ang ino-confront ng dalawang KAFGO na pumisto dyan sa tuktok na yan, sa bunkers na yan. Yun ang dahilan kung bakit hindi nila na-reinforce ang ibang grupo doon sa loob na nakapasok dito sa gate na ito. Kaya isa rin sa dahilan na hindi naging successful ang raid na yon. Ito po yung gate na pinagpistuhan na binangga ng sasakyan na yon. Kung saan napatay agad yung yung pinakagwardya sa first layer ng first camp, first gate. Dito po tayo sa tuktok ng left portion ng kampo kung saan nakapisto ang dalawang bunkers, kung saan dito nag-hold ang dalawang KAFGO. Yun nga lang, inabusan ng mga bala hanggang sa napatay sila. Sila ang nag-confront sa second group na pumisto dito sa daan, nasakay din ng truck. Yan ang gate kung saan binangga ng first truck na may sakay na 40 armed groups na silang pumasok dito sa gitna ng papunta sa detachment.
Yan yung stock building na sinasabi nilang stock room o stock pinaka warehouse na part pa rin ng kampong ito. Diyan sa gitna, diyan pumisto agad diyan huminto ang first truck na pumasok. Diyan lumapit sa kampot, pinaka main camp ng CAFGO. Ito po yung detachment. Pansin nyo, tactically may dalawang layer ng fence, perimeter fence. Diyan yung pinaka main camp. Ayon sa kwento, kaya hindi nila napasok agad kasi dito pa lang sa gitna habang bumababa ang mga NPA, nagkaroon na ng mga casualty ang kalaban. Kasi sa bagandang ito, kung mapansin itong kubo na ito, hindi alam ng NPA, ng mga NPA, na sa kubo nito may nakapisto rin na 3 CAFGO na tactically nag-hold the line din sila tuwing pumuputok ang grupo dito sa gitna. Sinasabayan din ng mga CAFGO na nakapisto dito sa dalawang bunkers na ito. Kaya hindi alam, ang pagkakalam ng mga NPA, ang casualty ay nanggagaling sa putok, nanggaling dito sa main camp. Yan nga, kaya nagsuffer ng maraming casualty ang kalaban noon dahil dito lang banda sa malapit sa kanila, halos nakahalo na sa grupo nila. Kaya dyan pala nanggagaling ang putok ng isang CAFGO na si Kaa, isa niya at yung iba pang mga kasamahan. Dito nagkaroon na ng siyam na casualty agad no ng kalaban.